Sa nakaraang yugto ng ating kwento ay nangyari na nga ang malagim na trahedya sa buhay ni Donna dahil lamang sa mga larawan na ipinadala ni Loisa. Pero sa kabila ng lahat ng pangyayaring iyon ay natuklasan na ang bawat isa kung anong papel nila sa buhay ng bawat isa. Nalaman na ni Bren na si Alex ang dating asawa ni Donna. At nalaman din ni Alex na si Donna pala ang nililigawan ni Bren. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful. Matapos ang mga pangyayari ay humantong din sa paghihingi ng tawad ni Loisa sa kanyang kapatid. Nangingibabaw pa rin ang pagmamahal sa pamilya sa kabila ng mga hinanakit niya sa kanyang kapatid. Hindi pa rin nagkakamalay si Donna pero laging nakabantay si Alex. Lagi niya itong kinakausap. Walang oras na hindi ito nagdarasal para sa mabilis na paggaling ng kanyang dating asawa. Kinabukasan, naisipan ni Bren na magpakalayo-layo na muna. Naisipan niyang bumalik sa Canada upang doon muna pansamantala para makapagpahinga at makapag-isip-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit masakit ay iiwan niya muna si Donna. Naisip nito na kung ipagpapatuloy niya ang panliligaw niya kay Donna, may isang bata ang mawawalan ng pamilya. Naisip niya si Micaela. Naawa siya sa bata kaya siya na lang ang magpaparaya. Nagtungo na nga sa airport si Bren para sa kanyang pag-aalis. Ngunit maya-maya pa ay tumawag si Loisa kay Bren para kamustahin ito. "Hello Bren, asan ka?" "Hello Loisa, aalis na ako. Gusto ko munang makapag-isip-isip ng malayo sa inyo." "Teka lang Bren, hintayin mo ako." At yun na nga, mabilis na nagtungo sa airport si Loisa para puntahan si Bren. Pagkakita niya dito ay niyakap niya ito ng mahigpit. "Huwag kang aalis Bren, parang awa mo na. Huwag mo kong iwan. Ano pa bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Bren, magsimula tayong muli." Napaisip si Bren sa mga sinabi ni Loisa. "Sige Loisa, hayaan mo muna akong makapag-isip-isip. Kapag bumalik ako, ibig sabihin nun, may desisyon na ako. Basta ipangako mo Loisa na kaya mo kong hintayin." "Oo naman Bren, kaya kong maghintay. Basta maibalik lang ang dati mong pagmamahal sa akin. Hihintayin kita." Naisip ni Bren na bigyan niya pa ito ng isa pang pagkakataon dahil nakita naman niya na totoong nagsisisi na ito sa kanyang mga nagawa. "Sige na Loisa, aalis na ako. Mag-iingat ka lagi ha." "Ikaw din Bren, ingat ka. Mamimiss kita Bren." At yun na nga, tuluyan nang umalis si Bren. At umuwi na din si Loisa na bakas ang pag-asa sa kanyang mga mata. Dahil sa unang pagkakataon ay narinig niya kay Bren ang mga salitang nakapagpagaan sa kanyang loob. Binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon na babalik si Bren para sa kanya. Nagtungo muna sa ospital si Loisa para bisitahin si Donna. Nadatnan niya si Alex na nagbabantay. "Alex, kamusta na si Donna?" "Ganito pa rin, wala pa rin siyang malay. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hindi ako mapapagod na bantayan siya." "Alex, pasensya ka na ha. Sana mapatawad mo ko." "Kalimutan na natin yan Loisa. Ang importante ay gumaling si Donna. Wala nang saysay ang buhay ko kung mawawala siya sa akin." "Napakabuti mo Alex. Alam mo pagising ni Donna, matutuwa siya kapag ikaw ang una niyang nakita. Alam ko magsasama kayo ulit ng matagal at magiging masaya." "Salamat Loisa, sana nga." "Sige na, maiwan na kita. Dumaan lang ako para makita ang kapatid ko. Basta tawagan mo ako
kung may kailangan dyan ha. Sige Loisa, ingat ka. Samantala, nakarating na nga sa Canada si Bren. Nagpahinga na ito para matulog. Ngunit habang nakahiga ay sumagi sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Loisa na gusto niyang magsimulang muli. At nakita naman ni Bren na desidido talaga at totoo nang nagsisisi si Loisa na gusto niyang magbalikan na sila. Lumipas ang mga araw, pinuntahan ni Bren ang mga lugar kung saan sila nagpupunta dati ni Loisa. Binalikan niya ang mga masasayang araw na nangyari sa kanila. At unti-unting bumabalik ang pagmamahal nito kay Loisa. Habang si Alex naman ay patuloy pa rin sa pagbabantay niya kay Donna. Naghihintay ito na baka magising na lang bigla. At hindi nga nabigo si Alex. Biglang gumalaw ang kamay ni Donna at bigla niyang tinawag ang mga doktor. Dok! Gumalaw po ang kamay ng asawa ko. At pinuntahan nila ito agad para i-check. At yun na nga, unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Donna. Napakasaya ni Alex dahil pagkamulat ng mata ni Donna ay sinambit niya ang pangalang Alex. Niyakap nito ni Alex at sinabing, napakasaya ko Donna, nakakausap na kita. Walang tigil ang pagpatak ng luha ni Alex dahil hindi ito nawalan ng pag-asa. Donna, takot na takot ako. Akala ko hindi na tayo makakapag-usap ng ganito. Mahal na mahal kita, Donna. Hindi ko kakayanin na mawala ka pa sa buhay ko. Alex, salamat ha, hindi mo ko iniwan. Alam mo bang parang may bumubulong lagi sa akin? Alam ko ikaw yun. Kaya heto, binigyan pa ako ng isa pang pagkakataon ng Diyos para magising. Para sa'yo at sa ating anak. Wala akong malay, pero ramdam ko sa puso ko na malapit ka sa akin. Oo, Donna, hindi ako nawala sa tabi mo. Dininig ng Diyos ang mga panalangin ko. Lumipas ang ilang araw ay pwede nang umuwi si Donna dahil magaling na ito. Alex, gusto ko, sa bahay mo ako iuwi. Laking gulat ni Alex sa sinabi ni Donna. Totoo ba ang narinig ko, Donna? Sa bahay natin? Ano ka ba, Donna? Pag-aari mo din yon. Napakasaya ko. Ito yung matagal ko ng pangarap. Magkakasama tayong muli. Bukas na bukas din, susunduin ko si Micaela sa bahay nila mama. Sigurado ako matutuwa ang anak natin. At sabay yakap kay Donna. Salamat Alex, pinatunayan mo talaga na nagsisisi ka na. At nakita ko yun. Alam mo ba, magmula noon ay hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit nahiwalay tayo, nag-aalala pa rin ako sa'yo. Kung kumain ka na, kung maayos lang ba ang lagay mo. Lalong bumuhos ang luha ni Alex. Napakaswerte ko, ikaw ang naging asawa ko. Ipinapangako ko sa iyo, magsasama tayo hanggang sa ating pagtanda. Pangako ko, aalagaan ko kayo ng anak natin. Nagsama na ngang muli ang mag-asawa. Masaya sila sa bawat araw na lumilipas. Tila wala na yatang katapusan ang kanilang kaligayahan. At lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon na ng bagong kapatid si Micaela. Lalong nagsipag si Alex sa bago niyang trabaho at dahil buntis si Donna, tinutulungan niya ito sa mga gawaing bahay. Mula sa paglalaba, pagluluto at pag-aasikaso sa kanyang anak. Napakasaya ng kanilang pamilya. Lalo na magkakaroon pa sila ng bagong miyembro sa kanilang pamilya. Habang buntis si Donna, ay si Loisa muna ang nagpapatakbo sa kanyang restaurant. Kahit papaano ay nalilibang naman si Loisa. Samantala, lumipas ang isang taon na pamamalagi ni Bren sa Canada ay naisipan nitong umuwi na ng Pilipinas para balikan si Loisa. At naisipan na pakasalan ito. Bumili agad ito ng singsing para mag-propose kay Loisa. Pagka-uwi niya ay hinanap nito agad si Loisa. Habang busy sa restaurant si Loisa
ay may lalaki na nakaharang sa harapan niya. Pagkakita nito ay si Bren pala. Gulat si Loisa at biglang inilabas ni Bren ang singsing. At sinabi niya, "Loisa, will you marry me?" Laking gulat nito at napaluwa sa sobrang saya. Agad itong sumagot ng, "Yes, Bren, I will marry you." At sabay yakap kay Bren. "Napakasaya ko, Bren. Akala ko hindi ko na mararanasan ito. Nung nasa Canada ako, lahat doon nagsimula ang pagmamahalan natin. Akala ko kaya kitang kalimutan. Hindi pala. Ikaw pa rin ang mahal ko, Loisa." At yun na nga, naging masaya na ang buhay ni Donna at Loisa. Pareho na nilang kasama ang mga taong mahal nila. Lumipas ang ilang buwan ay nagpakasal na ang dalawa. Si Loisa at Bren, humantong na rin sa dambana ang kanilang pag-iisang dibdib. "Congrats, Bren at Loisa," sabi ni Donna. "Congrats, Bren," sambit din ni Alex. "Salamat sa inyong dalawa. Congrats din sa inyo ha, at may bago na kayong baby." Nagtawanan sila na parang nakalimutan nila ang mga mapapait na pangyayari sa kanilang buhay. May mga kanya-kanya na silang buhay, kontento at masaya. Nasasalamin sa kanila ang tatag ng loob na kaya nilang magsakripisyo alang-alang sa taong tunay mong minamahal. Kahit ano pang mga nagawang pagkakamali ay kaya mo itong itama dahil pagdating ng tamang panahon ay maghihilom din ang mga sugat sa iyong puso at darating din ang tamang panahon na makakamtan mo din ang tunay na kaligayahan. Ang importante ay natuto ka sa mga pagkakamaling mga nagawa mo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Shout out po pala sa mga masusugid kong taga-subaybay sa aking kwento. Maraming salamat po.